everyone! Magandang araw sa inyong lahat. And syempre, it's weekend. Sunday pa po ngayon sa pag-upload ng videong ito. Kaya wala muna tayong video. Sa pag-upload ng kwentong ito pala. Anyways, bukas na tayo may video by Monday para naman hindi kayo manawa nitong aking pagmumukha. Para makita nyo ay yung filtered kong mukha at yung bata pa ako. Kaya ayun, yung payat pa po ako. Kaya medyo hindi kayo magsasawa sa akin pong chubby cheeks. Charot. Anyways, bago tayo pumorma dun sa kwento natin for today's video or for today's audio, nako, hello muna sa ating mga suking tagapakinig na hindi nananawa na pakinggan ang ating mga programa at ating mga kwento. Maraming salamat po. Arya Himagad, thank you so much sa pakikinig all the way from Pasig. Hi kay baby girl Len, maraming salamat. Hi naman kay Diana Diaz, maraming thank you. Hello raw sa mga taga Kalibo Aklan na palaging nakaabang sa mga storya natin. Hi naman kay Gail Easy. Hi kay Margie Flores. Maraming salamat sa pakikinig. LV Lapot. Jane WC. Maraming salamat. Yes, minsan lumalabas talaga ang ating mga totoong pagkatao, Jane. Aksa Heliana from Kuwait. Maraming salamat. Maricel Mina. Denz Limbo. Maraming salamat sa pakikinig. Marivic Langob. Thank you so much. Dolores Dawal. Diana Godinez. Maraming salamat po sa inyo. And syempre, wag na nating patagalin pa dahil alam kong excited kayo na makinig at gawing background ang kwento natin for today. Kaya eto na, wag na nating patagalin pa ang inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Mahirap bumawi sa mga pagkakamali kung ang taong ginawan mo ng kasalanan ay hindi naman handang magbigay ng kanilang kapatawaran. Dear Mama Mia, please hide my identity po dahil may mga pangyayari sa buhay ko na hindi ko na sanang gustong malaman pa ng mga taong nakakakilala sa akin. I decided na magpadala po ng story ako dahil I just feel the urge to tell someone tungkol sa sitwasyon naming dalawa ng aking asawa. I just need to get something off of my chest, Mama Mia. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang AG. Initials po yan ng pangalan kong totoo. I'm also using my personal email account, Mama Mia, kaya alam kong nakikita mo ang totoo kong pangalan habang ini-edit itong kwento ko. Anyway, sisimulan ko na po ang aking kwento. Nag-iisa lang po akong anak ng aking mga magulang. Ang nanay ko ay namatay dahil sa complications nung isinilang niya ako. At ang tatay ko naman, Mama Mia, siya na lang ang meron ako simula noong ako'y ipinanganak. Seaman po ang tatay ko, kaya madalas ay umuuwi lang siya sa amin every after 6 or 7 months. Nasa pangangalaga ako noon ng lola at tita ko habang ang tatay ko naman po ay nasa barko. 10 years old ako, Mama Mia, nung nagkaroon ng panibagong asawang tatay ko. Pero hindi po sila biniyayaan ng anak. Kaya mag-isa lang po talaga ako. Habang lumalaki ako, Mama Mia, ay malayo ang loob ko sa aking ama. Dahil hindi ko naman siya madalas makasama dahil nga sa nature ng kaniyang trabaho. Ganun pa man, kahit na malayo ang loob ko sa ama ko, ay sobrang spoiled naman ako. Kasi nga siguro doon bumabawi ang tatay ko. Bumabawi siya sa kanyang pagkukulang sa pamamagitan ng pagbigay ng lahat ng luho na gusto ko. Lalong-lalo na noong nagdadalaga na ako, Mama Mia. Lahat ng hilingin ko, lahat ng gusto ko, binibigay sa akin ng ama ko. Ang bilin pa niya noon palagi sa lola at tita ko ay wag na wag daw akong papaluin. At kung sakali mang sumuway ako sa kanila ay pagsabihan lamang ako ng mahinahon.
dahil iba raw ang mga bata sa ngayong henerasyon. Kaya hindi daw dapat ako pinapalo kundi pagsasabihan lamang daw. Dahil po sa ganong klaseng pagpapalaki sa akin, ay inamin ko Mama Mia o inaamin ko na lumalaki ako na matigas ang ulo at tumataas ang sungay. Hindi ko pinakikinggan ng lola at ang tita ko dahil ang katwiran ko naman noon sa sarili ko. Bakit ko naman sila pakikinggan? Bakit ko naman sila susundin? Hindi naman sila talaga ang aking mga magulang. Noong mag-teenager na ako ay napabarkada ako ng sobra. Dahil nga marami akong pera, marami akong pagkukunan at finances, maaga akong namulat sa pagbibisyo gaya na lamang ng alak at sigarilyo. 15 years old lang ako noong nakipagrelasyon ako Mama Mia. Galit na galit man ang lola ko ay wala siyang nagawa dahil hindi ko naman siya pinakinggan kahit anong sabihin pa niya, kahit anong gawa pa niya, kahit anong pangaral pa niya, kahit pa anong sabihin niya ay wala akong naging pakialam noon. Ang pakiramdam ko noon Mama Mia ay sobrang sarap ng buhay ko dahil nga spoiled ako financially and materially ng tatay ko. Halos araw-araw kaming nag-iinom pagkatapos ng klase kasama ko ang boyfriend ko. Hindi ko napapangalanan dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin ako totally healed sa ginawa sa akin ng demonyong lalaki na yon. Mama Mia, ang first boyfriend ko po ay mas matanda sa akin ng 5 taon. 15 years old ako nung naging kami while siya naman ay 20 years old na. Nagkakilala kami dahil pinsan siya ng isang kaklase ko at madalas din siyang sumasali sa amin tuwing nag-iinuman kami. 3rd year high school ako noon habang siya naman ay tambay lang kaya walang ibang ginawa kundi ang mag-aya ng inuman. Unang buwan pa lang naming magkarelasyon ay kinukulit na niya ako Mama Mia na ibigay ko sa kanya ang pagkababae ko. Sige na babe, sige na promise, akong bahala sa'yo. Hindi naman kita pababayaan eh. Ayoko nga, pwede ba babe, wag mo akong pilitin. Hindi po talaga ako pumapayag Mama Mia. Dahil kahit naman matigas ang ulo ko noon, kahit naman spoiled brat ako, ay takot pa rin naman akong mabuntis ng maaga dahil baka magalit sa akin ang tatay ko at magbago ang malaprinsesang trato niya sa akin. Tinigilan naman ng boyfriend ko ang pangungulit niya sa akin noon at nagtagal pa ang relasyon namin ng 4 na buwan Mama Mia. Hanggang sa dumating ang araw ng kanyang birthday. Siyempre, hindi nawawala noon ang inuman. May konting handaan sa bahay nila at bilang girlfriend niya ay nagpunta ako siyempre Mama Mia. Ang paalam ko pa nga noon sa lola ko ay may gagawin kaming project ng mga kaklase ko at gagabihin ako dahil baka matagalan kami at mahirap ang project na yon. Siyempre yun ang sinabi ko sa lola ko dahil hindi naman nila ako papayagang umalis kung malaman nila ang totoong dahilan kung bakit ako lalayas ng araw na yon. As usual, Mama Mia, pagdating ko dun sa bahay ay nandun lahat ang mga barkada namin. Nakasama namin palagi sa inuman. Kaya akala ko ay puro saya lang ang mangyayari nung gabing yun. Akala ko Mama Mia ay puro sarap lang at kasiyahan lang at pag-e-enjoy lang ang gagawin namin. Dahil sanay na po ako sa alak ay medyo mataas na po ang tolerance ko pagdating sa alcohol. Kaya bihira lang po akong malasing talaga ng todo. Pero ewan ko ba? Iba po ang naramdaman ko nung mga oras na yon. Halos konti pa lang naman ang naiinom ko nung maramdaman ko o makaramdam ako ng pagkahilo at panghihina ng aking katawan. Naramdaman ko na lamang na inaalalayan na ako ng boyfriend ko papunta sa kwarto niya Mama Mia.
Ang mga sumunod na nangyari po ay sobrang nagbigay talaga sa akin ng matinding trauma. And it still haunts me even up to this day, Mama Mia. Ang dami ko pa ring what ifs hanggang ngayon. What if nakinig na lang ako sa lola ko? What if hindi na lang naging sobrang matigas ang ulo ko? What if hindi na lang ako nagbisyo at nakipagrelasyon sa mura kong edad? Pero hanggang what if na lang ako, Mama Mia, dahil nangyari na ang isang bagay na hindi dapat nangyari. Yes, Mama Mia, tama po ang hinala ng mga tagapakinig ninyo, pati na rin kayo mismo. Hinabuso po ako ng boyfriend ko. Pinagsamantalahan po ako ng boyfriend ko noong gabing yon, Mama Mia. Pinagsamantalahan niya ako at may inilagay siya sa inumin ko para maging ganun ang pakiramdam ko kahit na konting-konti pa lang naman ang nainom ko nung gabing yon. At alam niyo ba, Mama Mia? Alam niyo ba kung anong mas worst? Yun ay dahil hindi lang po boyfriend ko ang gumalaw sa akin nung gabing yon. Opo, hindi lang boyfriend ko. Dahil pati ang mga kabarkada niya, Mama Mia, ay pinatikim pa niya sa katawan ko. Grabe, napakademonyo ng lalaking yon. Napakademonyo niya para gawin yun sa akin. Akala ko nung una ay mahal niya ako. Akala ko ay naiintindihan niya kung bakit hindi ko pa gustong ibigay sa kanyang pagkababae ko. Pero hindi pala. Pinagplanuhan pala ako ng satanas na yon, Mama Mia. Pinagplanuhan pala niya na gawin yun sa akin at ang mas masahol pa, hindi lang siyang tumikim sa akin, kundi pati mga kabarkada niya ay hinayaan niyang galawin at halayin ako. Hindi na masyadong klaro sa memorya ko ang lahat. Pero ang natatandaan ko, Mama Mia, ay nasa 4 o 5 lalaki ang humalay sa akin nung gabing yon. Pinagpasa-pasahan po nila ang katawan ko. Binaboy po nila ako ng paulit-ulit, Mama Mia. Yes po, hindi lang isang beses kundi umulit pa talaga sila bago nila ako tuluyang tinigilan. Parang ginawa nila akong pulutan ng gabing yun, Mama Mia. Para akong isang mani na pinagpasapasahan ng mga maraming tao. Yes po, aware po ako sa mga nangyari. Hindi lang talaga ako makalaban dahil hinang-hina po ang katawan ko. Hindi ko po alam kung anong nilagay niya noon sa inumin ko, Mama Mia, kung bakit ganun na lang ang panghihina ng katawan ko. Nakikiusap ako sa mahinang boses dahil hindi ko kayang sumigaw. Umiiyak ako, Mama Mia, habang papalit-palit ang lalaki na nakikita ko sa aking harapan. Habang papalit-palit ang mukha ng demonyo na ngumingisi habang nagpapakasasa sa akin. Mula umpisa hanggang sa matapos silang lahat ay ramdam na ramdam ko lahat ng kababuyang binigay at pinaramdam nila sa akin, Mama Mia. Nakatulog na lang ako dahil sa sobrang pagod at sobrang pag-iyak ko. Mama Mia, maski nga ngayon, habang tinatype ko sa laptop ko itong naging karanasan ko, pakiramdam ko ay fresh na fresh pa rin sa alaala ko ang sakit na nararamdaman ko noong paggising ko kinaumagahan. Masakit pa rin. Mahirap pa rin tanggapin na binaboy ako ng ilang ulit ng mga lalaking yon. Ang boyfriend ko na lang ang nasa tabi ko at umaga na nang magising ako, Mama Mia. Masakit na masakit ang pakiramdam ko. Physically at emotionally ay masakit, Mama Mia. Punong-puno ako ng pasa at nagdudugo din ang pribadong parte ng katawan ko. Oo, nagdudugo ang pagkababae ko nung nagising ako, Mama Mia.
Kahit na hinang-hina pa rin ako ay pinilit kong makapagbihis at makauwi sa bahay namin. Saktong-sakto naman Mama Mia na nakapasok ako sa bahay namin nang bigla akong mawalan ng malay. Nung nagkamalay ako ay nasa ospital na ako. Pagmulat ko ay ang lola at tita ko agad ang nakita ko at bakas sa mukha nila ang pag-aalala Mama Mia. Bakas sa mukha nila ang takot sa aking kinahinatnan. Ayon daw sa doktor, Mama Mia, na tumingin sa akin, ay confirmed daw na may sexual assault na nangyari. Dahil raw sa matinding trauma na natamo ng katawan ko, lalong-lalo na ng private part ko sa baba. Lalong-lalo na ng pagkababae ko. Hindi na po ako nakapagsinungaling pa noon sa lola at tita ko, Mama Mia. Ang totoo, habang pauwi ako nung araw na yon ay iniisip ko kung magsusumbong ba ako. Kung magsusumbong ako, meron kayang maniniwala sa akin? Pariwara ako, bisyosa akong babae. At kung magsusumbong ako, alam kong maraming taong makakaalam at pagpepiestahan ang nangyari sa akin. At naiisip ko pa lang na pagpiestahan ako ng iba ay nasasaktan na ulit ako, Mama Mia. Pero dahil nga sa sinabi ng doktor kay lola at tita ay hindi na rin ako nakapagsinungaling pa sa kanila. Ikwento ko na sa kanila ang mga nangyari. Agad namang ipinaalam nila sa tatay ko ang naganap at galit na galit po siya, Mama Mia, nung malaman niya. Pero gustuhin man niyang umuwi ay hindi pwede. Dahil kasalukuyan po siyang on board noon at meron pa po silang biyahe at matagal pa po ang panahon na makakadaong sila. Mama Mia, nagdesisyon din po ako na wag na lang mag-file ng kaso dahil takot na takot po akong makaranas ng victim blaming. Takot na takot po akong pagchismisan ako ng buong barangay namin kapag may ibang taong nakaalam ng sitwasyon ko. Kasi nga, Mama Mia, hindi ba? Sino ba naman ang hindi magbe-victim blame kung malaman nilang pumunta ako doon at nakipag-inuman sa mga lalaking yon? Alam kong merong mga taong mga makikitid ng utak. Sinadya din niya yan. Kasi di ba kababaeng tao pero nakikipag-inuman. Babata-bata pa, nag-iinuman na, mga kasama pa, mga lalaki. Kaya deserve niya yan. Yan ang mga salitang natatakot akong marinig sa iba at baka hindi ko po kayanin kahit na sinasabi ko yun sa utak ko. Ang tanging nakakaalam lang noon ay ang tatay ko, pati ang lola at tita ko at syempre yung doktor na tumingin sa akin. Somehow, Mama Mia, may kasalanan din naman ako sa nangyari. Kaya alam kong marami akong maririnig ng negative tungkol sa akin kapag pinili ko pa na habulin ang mga lalaking bumaboy sa katawan ko. Dahil nga po sa nangyari ay nagdesisyon ang tatay ko na lumipat kami ng bahay. Kaya from province ay lumuwas kami ng Maynila. Doon po ay pinangako ko sa tatay ko na hindi na ako susuway sa kanila at mag-aaral na talaga ako ng mabuti. Talagang nadala kasi ako sa nangyari sa akin, Mama Mia. Kasi matapos nga ang pangyayaring yon, ilang ulit ko pang napanaginipan ng pambababoy nila sa katawan ko. Ilang ulit na bumabalik sa alaala ko ang ginawa nilang kalunos-lunos sa akin. I learned my lesson the hard way. Ang pangyayari po na yon ay 18 years ago na sa kasalukuyan, pero ngayon ko lang pong malayang na ikukwento sa ibang tao, Mama Mia. Hindi na siguro mawawala ang trauma na nararamdaman ko. Pero finally, sa ngayon, kahit na nasasaktan ako pero hindi na ganun kasakit. Hindi na masyadong masakit kapag binabalikan ko ang alaalang yon. Hindi katulad noon na halos mamatay-matay ako sa pag-iyak sa tuwing naaalala ko ang pangyayaring yun sa buhay ko. Going back sa kwento ko, ipinagpatuloy ko po ang buhay ko, Mama Mia, at tinupad ko po ang pangako ko sa tatay ko na magiging masunurin at mabait na akong anak.
2 buwan makalipas ang nangyari sa akin ay panay na ang absent ko sa klase dahil may nararamdaman na akong kakaiba sa katawan ko tuwing umaga. Madalas na akong mahilo, naduduwal at sobrang sensitive na ng pang-amoy ko. Napansin ko rin noon, Mama Mia, na hindi na ako dinadatnan ng buwanan kong dalaw. Siyempre, nung mga panahon na yon ay hindi ko naman alam na sintomas na pala ang mga yon na buntis ako dahil first time ko po yun, Mama Mia. Napapansin na din pala ng tita ko ang mga kakaibang nangyayari sa akin at ang mga kakaiba kong ikinikilos lalo na tuwing umaga. Kaya binilhan niya ako ng pregnancy test kit. Ilang minuto lang ang hinintay ko at 2 guhit nga ang nakita ko sa test kit na yon, Mama Mia. Isang pagkukumpirma na totoo ngang buntis ako. Nabuntis ako ng mga demonyong bumaboy sa katawan ko. Hindi ko alam kung alin sa mga demonyong yon ang nagpunla ng katakot-takot na punla sa akin at nagbunga talaga. Halo-halong emosyon ang naramdaman ko noon. Siyempre, Mama Mia, ang unang pumasok sa isip ko ay hindi ko kayang tanggapin ang batang dinadala ko. Hindi ko kayang tanggapin at mahalin ang batang bunga ng panghahalay at pang-aabuso sa akin ng mga demonyong lalaking yon. Haaminin ko, Mama Mia, na sa murang edad ko po noon ay ang pagpapalaglag po ang unang option sa isip ko. Naisip ko kasi, Mama Mia, paano na lang ang pag-aaral ko? Paano na lang ang kinabukasan ko? Dati nga ni hindi ko nga binibigay ang pagkababae ko dun sa boyfriend ko kasi nga takot akong mabuntis. Takot akong masira ang kinabukasan ko. Pero eto, nabuntis pa rin ako at hindi ko pa alam kung alin sa mga demonyong yon ang nakabuo nito sa akin. Kaya nabanggit ko po sa tatay ko ang plano ko nang makausap ko siya. Pero nagalit siya sa plano at iniisip ko at ang sabi niya, Mama Mia, wala naman daw kasalanan ng bata sa sinapupunan ko. Kaya sa ayaw at gusto ko raw ay kailangan kong buhayin ng baby sa loob ko. Hindi raw ako dapat gumawa ng krimen dahil lang ginawa ako ng krimen ng mga demonyong kriminal na yon. Kaya wala akong nagawa, Mama Mia. Sinunod ko ang tatay ko. Tinanggap ko na lang na yun siguro ang kapalaran ko, ang maging isang batang ina sa edad na 16 years old. Yes, nabuntis nga ako at pansamantala po akong natigil sa pag-aaral ko noong lumalaki na ang tiyan ko. Mabilis na lumipas ang mga araw hanggang sa makapanganak na nga ako, Mama Mia. Matapos kong makapanganak ay nagdesisyon akong ipagpatuloy ko ang aking pag-aaral. Oo, aminado po ako na hindi ko matanggap noon ang anak ko. Dahil sa tuwing nakikita ko po siya, Mama Mia, ay parang bumabalik po noon ang mga nangyari sa akin. Ang mga pangyayari na kailanman hindi ko lubos maisip na magaganap sa buhay ko. Ang mga pangyayaring hindi ko naman ginusto. Kaya ang tita ko po ang nag-aalaga noon sa anak ko habang ako ay nag-aaral. Nagbuhay dalaga ako lalo na nung nag-college na ako dahil itinatago ko pa noon sa mga kakilala ko at mga kaklase ko na may anak na ako. Marami din naman ang nanligaw sa akin noon, Mama Mia, pero natuto na ako. Natuto na akong mamili. Naging mapili ako sa mga lalaking nakikilala ko at hindi na ako basta-basta nagtitiwala. 4th year college na nung ako ay nakakilala ng isang lalaking pumukaw sa atensyon ko, Mama Mia. Itago na lang natin siya sa pangalang KD. Siya po ay isa sa mga senior architect sa architecture firm kung saan ako noon nag-i-internship. Mas matanda siya sa akin ng 12 taon. Kaya hindi ako naniniwala noong sinabi niya sa akin na binata pa siya. 12 years po ang gap namin. Kaya imposible po na hindi pa siya nagkaroon ng asawa. Nagkaroon na talaga ako ng matinding trust issues sa mga lalaki. Matindi din naman ang pinagdaanan ko kaya hindi nyo rin naman siguro ako masisisi, Mama Mia.
Nung malaman niya na may madadaan Nung malaman niya na madadaanan pala niya ang bahay namin pauwi sa bahay niya, ay inalok niya akong sumabay sa kanya tuwing uwian. Mama Mia, mabait po si KD sa lahat ng tao sa firm. Kaya para sa akin noon ay wala namang special sa ginagawa niya para sa akin. Until one day ay niyaya niya ako na sabay na raw kaming dalawang mag-lunch. Siyempre bilang intern lang ako at senior siya ay nahihiya ako na kaming dalawa lang ang magkasamang kakain. Kaya ang sabi ko sa kanya ay isasama ko ang isa kong kaibigan na gaya ko rin ay intern din sa kumpanya noon nung mga time na yon. Pumayag naman si KD, Mama Mia. Yun na ang naging routine namin simula nga noong magsabay kaming mag-lunch. Araw-araw sabay kaming tatlo na mag-lunch at sabay din kami pauwi. Hindi ko naman binigyan na kahit na anong kulay o kahulugan yung mga ginagawa ni KD na yon dahil lang nasa isip ko ay mabait lang talaga siyang tao. Mabuti lang talaga siyang tao sa kahit na kanino. Nang matapos na ang internship ko ay patuloy pa rin kaming nag-uusap ni KD through social media. Noon ay umamin na rin siya sa akin sa totoong nararamdaman niya para sa akin at nililigawan na rin niya ako, Mama Mia. Sobrang mabait at marespeto po si KD kaya tinanggap ko ang panliligaw niya. Dahil nga sa lagi naming pagsasama noong nag-i-intern pa ako tuwing lunch at uwian, ay hindi ko po maipagkakailang may nararamdaman na rin ako kay KD noon. Hindi ko lang kaagad inamin sa kanya ang nakaraan ko, Mama Mia, lalong-lalo na ang tungkol sa anak ko. Natatakot kasi ako, Mama Mia. Malaking-malaki ang takot ko noon na baka ma-turn off siya sa akin kapag nalaman niyang isa akong rape victim at nagbunga pa ang pambababoy noon sa akin. Halos 1 taon din akong niligawan ni KD noon. At ganun rin katagal kong itinago sa kanya ang tungkol sa pagkakaroon ko ng anak. Nung makagraduate na ako, Mama Mia, finally ay naamin ko na din sa kanya ang sikretong matagal ko nang itinatago. Lahat ng detalyeng tungkol sa nakaraan ko ay pinaalam ko kay KD. Ayoko naman noon na magkaroon kami ng relasyon nang may pagsisinungaling ako sa kanya. Alam ko kasi, Mama Mia, na kapag pumayag akong magkaroon sa kanya ng relasyon, dapat that relationship should be based on trust. Kaya paano niya ako mapagkakatiwalaan kung hindi ko aaminin sa kanyang katotohanan? Mama Mia, nung matapos kong idetalye sa kanya lahat ng nangyari sa akin, ay wala akong narinig na kahit anong panghuhusga kay KD. Instead ay mas pinaramdam pa niya sa akin ang kanyang pagmamahal at pagrespeto, Mama Mia. Siguro nga ganun talaga kapag malaki ang agwat ng edad nyo. Mas maintindihin na ang nagmamahal sa'yo. Minahal din ni KD ang anak ko na para bang tunay niyang anak, Mama Mia. Noong nakapagtrabaho na ako ay nag-decide na kami ni KD na magsama na sa iisang bahay. And yes, Mama Mia, matapos kong aminin kay KD ang tungkol sa nakaraan ko at nakita ko namang tanggap niya, ay sinagot ko na siya at naging kami na. Hanggang sa nagdesisyon na nga kaming mag-live-in. At habang inaasikaso namin ang aming kasal, Mama Mia, ay magsasama na kami sa iisang bubong. Mahigit 1 taon lang mula nung maging magkarelasyon kami, ay nagpasya na rin kaming magpakasal dalawa. Dahil nga mas matanda sa akin si KD ng 12 taon ay gustong-gusto na rin naman niya noon na mag-settle down na. Ang anak ko naman ay naiwan sa pangangalaga ng tita ko dahil siya na rin naman ang nagpalaki sa kanya. Malayo po ang loob ng anak ko sa akin dahil hindi ko naman talaga siya inalagaan simula nung isilang ko siya, Mama Mia. Siguro nga po ay sasabihin ng iba na masama akong ina. Masama akong nanay sa mata ng ibang tao. Pero ewan ko ba, Mama Mia? Kahit anong pilit ko noon ay hindi ko talaga maramdaman na buo ang pagmamahal ko sa anak ko. Dahil kahit na alam kong may bahagi sa kanya na galing sa akin,
alam ko rin naman, Mama Mia, na may bahagi sa kanya na galing sa isa sa mga bastos ng baboy noon sa katawan ko. Siya po ang parang living instrument na laging nagpapaalala sa akin sa aking masakit na nakaraan. Ganun pa man, Mama Mia, ay hindi naman po ako nagkulang na mapuna ng mga responsibilidad ko bilang nanay na mabigyan siya ng magandang buhay. Yes, Mama Mia, nagpo-provide din naman ako sa anak ko. Nang maikasal po kaming dalawa ni KD ay pinatigil na niya ako sa pagtatrabaho ko. Dahil ang sabi niya, sapat naman daw ang kinikita niya at may mga iba pa siyang negosyo na pinagkukunan ng pangkabuhayan. Gusto na rin kasi niya noon, Mama Mia, na magkaroon kami ng sarili naming anak. Kaya hanggat maaari ay ayaw niya raw akong ma-stress. Kasi gusto niya raw na makabuo kaagad kami pagkatapos ng kasal. Hindi nga nagtagal, Mama Mia, ay nagbunga ang pagmamahalan naming mag-asawa. 9 months after ng wedding namin ay nabalitaan na lang namin ang isang napakagandang balita na ako ay nagdadalang tao na. Labis ang tuwa ni KD noong malaman niyang tungkol sa pagbubuntis ko. Mas lalo ko pang naramdaman kung gaano ako kamahal ng asawa ko, Mama Mia, nung nagbubuntis na ako ng anak naming dalawa. Hindi ko talaga lubos akalain noon na ibibless pa pala ako ng Diyos ng isang lalaking katulad ni KD. Akala ko nga, Mama Mia, nung binaboy ako ng mga demonyong yon, nung nagkaroon ako ng anak sa isa sa mga demonyong yon, akala ko ay wala ng lalaking tatanggap sa akin. Akala ko wala ng lalaking magmamahal ng buo sa akin. Pero dumating si KD. Minahal niya ako. Pinaramdam niya sa akin kung gaano niya ako kamahal at binigyan niya ako ng pangalan. Pinakasalan niya ako. Ganon katindi ang pagmamahal niya. At mas lalo pa niya nga akong minahal nung nagbuntis na ako sa aming unang anak. Doble po ang naging saya naming mag-asawa nung magpa-ultrasound ako, Mama Mia, at nalaman namin na kambal pala ang dinadala ko. Nang maisilang ko po ang mga anak namin ni KD ay doon ko po lalong nakita ang pagiging responsableng tao ni KD bilang isang asawa at lalong-lalo na bilang isang ama. Tinupad niya ang pangako niya sa akin. Nabibigyan niya ako ng mga anak, bibigyan niya ako at ang mga anak namin ng magandang buhay. Pakiramdam ko noon ay nasa akin na lahat at wala na akong mahihiling pa. Dahil sa kabila ng nangyari sa akin ay may isang lalaki pa rin na tumanggap at nagmahal sa akin ng lubos at binigyan pa talaga ako ng isang masayang pamilya. Mama Mia, napakasarap sa pakiramdam na yon. Ang akala ko nga talaga noon ay wala nang tatanggap sa akin pero napakabuti ng Diyos dahil binigyan pa niya ako ng isang kagaya ni KD. Napakasipag po ng asawa ko. Pero kahit na busy siya sa kanyang trabaho at sa mga negosyo, ay hindi pa rin siya nawawala ng oras para sa amin ng mga bata. Gano'n naman pala talaga, Mama Mia, kapag mahal mo ay binibigyan mo ng panahon. Pinaglalaanan mo ng oras, panahon at pagkakataon. Ang asawa ko at ang mga anak ko ang nagsilbing mga magagandang pangyayari sa akin pagkatapos ko pong dumaan sa napakadilim na parte ng buhay ko. Ang akala ko, Mama Mia, ay tuloy-tuloy na ang magiging kasiyahan ko. Ang akala ko ay hindi na ako makakaramdam pa ng sakit at ng pighati sa buhay dahil bumagsak na yon ng isahan sa akin nung binaboy nga ako ng mga demonyong yon. Pero hindi pala lahat ay masaya, Mama Mia. Lahat ng sayang ibinibigay sa akin ay babawiin din pala. Yes, Mama Mia. Dumating nung mga panahon na 7 years na kaming kasal ni KD nang mangyari ang isang napakalagim na aksidenteng nakapagpabago sa buhay naming mag-asawa. Kahit gaano pa kabisi si KD sa kanyang trabaho ay hindi ito masyadong ginagabi sa pag-uwi, Mama Mia.
Lagi niyang binibigyan ng oras ang aming pamilya. Madalas kapag 8:00 ng gabi ay nasa bahay na siya. At kung mag-overtime man siya ay ipapaalam niya kaagad sa akin dahil ayaw na ayaw niyang mag-overthink o mag-aalala ako. Nung gabing yun ay hindi po nagpaalam sa akin ang asawa ko. At halos hating gabi na ay wala pa rin ang asawa ko sa bahay. Nanibago talaga ako ng husto, Mama Mia. Walang tawag o text na galing sa kanya kaya sobra-sobra na ang pag-aalalang nararamdaman ko noon. Sa kahihintay ko ay nakatulog ako. Nang ako ay magising, Mama Mia, ay dahil yon sa isang tawag galing sa isang unknown number. Nanlalamig ang buong katawan ko nung marinig ko na pulis pala ang nasa kabilang linya. At tungkol sa asawa ko ang impormasyong ibibigay niya kaya niya ako tinawagan. Mama Mia, na aksidente po si KD. Ayon sa investigasyon ay medyo mabilis raw ang takbo ng sasakyan niya at dahil maulan nung gabing yon ay madulas ang daan. Dahilan para sumalpok ang kotse sa isang concrete barrier, Mama Mia. Nataranta talaga ako nung malaman ko yon. Halos hindi ako makahinga, Mama Mia, at hindi talaga alam ng utak ko kung ano ang susunod kong gagawin. Nang puntahan ko na sa ospital si KD ay halos hindi ko na makilala ang asawa ko dahil sa dami ng mga natamo niyang sugat. Maraming natamong injuries si KD at isa doon, Mama Mia, ay ang spinal injury. Ipinaliwanag sa akin ng doktor na kung sasailalim sa surgery ang aking asawa ay maaari pang magkaroon ng ibang komplikasyon or worst ay baka hindi siya makasurvive sa operasyon na yon. Dahil ayoko pong i-risk ang buhay ng asawa ko ay hindi ko po pinaoperahan ang kanyang naging injury sa kanyang spinal. Pero dahil doon ay hindi na siya ulit makakalakad pa. Sobrang naapektuhan kasi ang parte ng katawan niya from waist below dahil sa aksidenteng yun, Mama Mia. Naging ganun man ang pangyayari ay malaki pa rin ang pasasalamat ko dahil hindi kinuha sa akin ng tuluyan ang asawa ko, Mama Mia. Pero dahil sa aksidenteng yon ay labis ang naidulot na pagbabago sa buhay ng aming buong pamilya. Halos mahigit 1 buwang nagstay si KD sa ospital. Siyempre dahil mahal na mahal ko ang asawa ko ay hindi na mahalaga sa akin ang pera. Basta madugtungan lang ang buhay niya. Kaya kahit masyadong malaking halaga ang nagastos namin dun sa ospital, ay dinala pa rin namin siya sa isang malaking ospital dito sa Maynila, Mama Mia. Isang ospital na kayang makapagbigay kay KD ng pangangalagang kinakailangan ng kanyang sitwasyon. Kaya halos naubos ang savings namin. Naibenta ko na rin ang ilang mga properties at mga negosyo namin para matustusan lamang ang pagpapagamot ng asawa ko. Tanging isang sasakyan at ang bahay lang na tinitirhan namin ang natira sa aming mag-asawa. Dahil sa nangyari kay KD, Mama Mia, ay hindi na rin siya makakabalik pa sa trabaho. Mahirap talaga para sa akin na parang in just a snap of my fingers ay ako na ang responsableng magtataguyod ng aming buong pamilya. Bukod sa mga gamot, pagpa-pet therapy kay KD at private nurse ni KD, Mama Mia, ay meron din akong 3 anak na nag-aaral. Siyempre kahit anak pa ng demonyo yung panganay ko ay responsibilidad ko pa rin yun. May mga bills din sa bahay na kailangan ding bayaran, Mama Mia. Kaya dahil doon ay nakapagpa siya akong maghanap ng trabaho. Dahil kailangan kong matustusan ang lahat ng mga nabanggit ko, Mama Mia. Nakagraduate naman ako ng college. Hindi nga lang ako nakapag-take ng board exam pero hindi naman ako nahirapan sa paghahanap ng trabaho.
Nagtrabaho ako sa isang outsourcing company na nag-o-offer ng mga architecture and engineering services sa mga kliyente from US. At dahil nga US ang mga clients namin ay graveyard po ang shift ko, Mama Mia. Sa tuwing nasa trabaho ako ay ang private nurse ni KD ang naiiwan para mag-alaga sa kanya. Sa umaga naman ay ako na ang nag-aasikaso sa asawa ko at sa mga anak namin. Kahit pagod na pagod ako sa trabaho ay mas pinili ko na ako ang mag-asikaso sa kanila. Dahil halos hindi ko na rin naman po ma-afford ang kumuha pa ng kasambahay sa sobrang daming gastusin. Simula noong naaksidente si KD ay pansin kong naging mainitin na ang ulo niya sa mga tao na nasa paligid niya, Mama Mia. Naiintindihan ko naman dahil nga sa dinanas niya, kaya katanggap-tanggap naman para sa akin na maging ganun ang ugali niya, Mama Mia. Naiintindihan ko na hindi naging madali sa kanya natanggapin ang kanyang sitwasyon. Bilang si KD, Mama Mia, ay gustong-gusto niya na siya ang responsable sa lahat, lalo na sa pamilya namin, ay naiintindihan ko ang kanyang frustration na ngayon ay hindi na niya maibibigay ang mga pinangarap niyang buhay para sa akin at sa mga anak naming dalawa. Pero minsan, may mga araw din na nag-aaway kami dahil nagsasabay ang init ng mga ulo naming dalawa. Nawala na rin ang dating lambing sa akin ng asawa ko. Minsan nga ay pinaghihinalaan pa niya na baka raw may lalaki daw ako sa trabaho ko, Mama Mia. Malayong malayo na ang ugali ni KD sa dati niyang ugali. Ang dating KD ay napaka-sweet niya sa akin. Kailanman ay hindi niya ako pinagsasalitaan ng mga hindi magagandang salita. Pero simula nga nung aksidente, ay nagbago na ang KD yun. Naging kabaliktaran na sa KD na kilala ko. Pero lahat ng yun ay tiniis ko dahil at alang-alang sa pagmamahal ko sa asawa ko, Mama Mia. Halos mag-iisang taon na ako sa trabaho ko nang magkaroon kami ng new hire IT. At na-assign ang IT na yun sa department ko, Mama Mia. Dahil siya ang assigned IT sa department ko ay siya ang responsable para sa mga tech issues ng mga ahente ko. Dahil doon ay madalas din kaming magkaroon ng interaction dahil ako ang nagre-report every time may concerns kami. Mas bata sa akin ng 6 na taon si JV, yung IT hired namin, Mama Mia. 31 years old na ako noon at siya naman ay 25 lang nung mga panahon na yon. Parang bad boy ang atake niya dahil sa presko siyang kumilos at ang pananalita rin niya ay ganun din. Maraming tattoo pa siya sa kanyang katawan. Honestly, Mama Mia, hindi naman ako attracted sa mga ganung klaseng lalaki. Dahil mas type ko po sa mga lalaki yung pormalang pormahan at malinis sa kanilang katawan. No offense po sa mga may tattoo pero preference ko lang po yung ganon. Tuwing magre-report ako ng mga tech issues kay JP ay through messaging app na ginagamit namin sa office. At dun kami madalas na nakakapag-usap. Tuwing mag-uusap kami doon ay kung saan-saan napupunta ang usapan namin dahil makulit din talaga itong si JV. Minsan ay halos buong shift kaming magka-chat dalawa. Kahit wala namang issue ang department ko ay magkaka-chat din kami. Madalas, tuwing nag-uusap kami ay puro mga compliment sa katawan ko ang sinasabi ni JV. Gaya ng sobrang sexy ko daw, mukha raw akong walang anak, ano daw ba kaya ang feeling na maging asawa ako, at kung siya daw siguro ang naging asawa ko malamang taon-taon daw talaga akong buntis dahil hindi niya raw ako titigilan. Mga ganong linyahan niya na sa totoo lang, Mama Mia, dapat ay nababastusan ako. Dahil diba may asawa akong tao. Tapos mag-iisip sa akin ang isang lalaking gagaya ni JV ng mga kahalayan na yon. At isa pa, Mama Mia, mas matanda ako sa kanya kaya dapat nire-respeto niya ako. Pero ewan ko ba, imbis na mabastusan ako,
ay parang nati-turn on pa ako sa usapan naming dalawa ni JV. Parang mas lalo patuloy akong ginaganahan, Mama Mia. Hindi ko maipaliwanag bakit nagiinit pa ang pakiramdam ko sa tuwing hinihiritan ako ni JV ng mga ganong linya. Binaliwala ko na lang ang nararamdaman ko sa tuwing makakausap ko si JV. Naisip ko na lang na siguro kasi kaya ganun ang pakiramdam ko ay dahil matagal na rin akong walang aksyon sa kama. Yes, Mama Mia, matagal na rin akong walang naging kaniig. Dahil simula nga po noong naaksidente ang asawa ko ay wala nang nangyari sa aming dalawa. At alam kong hindi na namin magagawa pa ulit ang magtalik, Mama Mia. Dahil pati po yun ay naapektuhan dun sa kanyang naging aksidente. Waist down ay wala nang silbi ang katawan ng asawa ko. Hindi po ako magpapaipokrita, syempre tao lang din ako. At bilang babae ay may pangangailangan din ako. At minsan, Mama Mia, aaminin ko po, hinahanap-hanap din naman yon ng katawan ko. Honestly, kapag nakakaramdam ako ng pananabik, ay pinapaligaya ko na lang ang sarili ko, Mama Mia. Oo, ako na lang ang nagpapaligaya sa sarili kong katawan at nasasatisfy din naman ako doon. Lumipas pa ang mga araw ay palagi pa rin kaming nag-uusap ni JV. Madalas ay nagkakasabay kasi kami sa smoking area at doon kami madalas magkakwentuhang dalawa. Pansin ko na mula noong maikwento ko sa kanyang tungkol sa asawa ko ay nagsimula na rin siyang landiin ako through chat messages. Madalas ay dinidedma ko na lang siya dahil wala naman sa isip ko ang manlalaki. Dahil kahit naman, Mama Mia, hindi ako napapaligaya ng asawa ko sa kama ay mahal na mahal ko pa rin naman si KD. Sa bahay ay ganun pa rin ang routine ko. Ako ang nag-aalaga sa asawa ko tuwing umaga pagka-uwi ko galing sa trabaho. Oo, totoo, minsan nakakaramdam na rin ako ng pagod. Lalo na kapag pakiramdam kong hindi na-appreciate ng asawa ko ang mga ginagawa kong sakripisyo para sa kanya. Madalas pa ay mainit ang ulo niya sa akin at sinisigawan niya ako. Ako kasi ang sinisisi niya kung bakit hindi na siya makakalakad, Mama Mia. Nalaman kasi niyang ako ang hindi pumayag sa surgery na dapat sana ay gagawin sa kanya para maisalba pa ang mga paa niya. Ang hindi niya maintindihan ay ginawa ko yun dahil sa labis na pagmamahal ko sa kanya, na mas pipiliin ko na lang na alagaan siya habang buhay kesa mawala siya sa akin kapag nagkaroon ng komplikasyon ang magiging operasyon niya. Kahit pagod na ako sa pag-aalaga sa asawa ko, ay mas nagsipag pa ako sa trabaho ko dahil yun lang ang bumubuhay sa amin. Yun lang ang nagpo-provide sa amin, Mama Mia. Si JV ay patuloy pa rin sa pangungulit at panlalandi niya sa akin. Nagpapaka-busy na lang lagi ako sa trabaho para hindi siya mapansin at para maiwasan na bumigay ako sa kanya. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, ay nanalo ang pangungulit niya sa akin nang magkaroon ng annual team building ang company namin. Hindi naman mandatory ang pag-attend kaya hindi na rin sana ako a-attend. Pero napilit na rin akong sumama ng mga ahente ko. Overnight yun sa isang beach resort. May program at may mga activities. Marami ding alak kaya hindi na ako makatanggi nang yayain ako ng mga ahente ko na mag-inom. Ganun pa man ay may control pa rin naman ako sa sarili ko. Dahil nagka-trauma na rin ako sa alak dahil nga sa nangyari sa akin noon. Dahil dun nga at yun nga ang dahilan kung bakit ako binaboy ng mga demonyong yon. Nakakaisang bote pa lang ako ay nagpaalam na ako sa mga ahente ko na babalik na ako sa villa namin dahil inaantok na ako. Sa paglalakad ko ay nakasalubong ko si JV. Halata sa kanya na lasing na siya kaya nung lapitan niya ako ay umiwas ako. Pero hinabol pa rin niya ako, Mama Mia.
Umiwas ako ng umiwas at habol naman siya ng habol sa akin hanggang sa makarating kami sa rooms na para sa amin ng mga ahente ko. Doon ay nagalit na ako dahil masyado na siyang makulit at hindi na nakikinig sa pagbabawal ko sa kanya. Pero ang naging tugon niya ay ang biglang paghila sa akin sa loob ng isang kwarto at ang paghalik niya sa akin ng marubduban, Mama Mia. Matagal ang naging paghalik sa akin ni JV kaya matagal din bago ako nakapag-react sa ginawa niya. Siyempre hanggat maaari ay hindi ako bibigay dahil ang asawa ko ang nasa isip ko nung mga panahon na yon. Pero Mama Mia, dahil na rin siguro sa pangangailangan ng pisikal kong katawan ay naging marupok ako at kalaunan ay bumigay din ako sa tukso. Tama nga ang sinasabi nila na ang tukso ay iniiwasan at hindi dapat nilalabanan. Dahil nung nilabanan ko ang tukso ay hindi ako nanalo, Mama Mia. May nangyari sa amin ni JV nung gabing yon. Naramdaman ko yung init sa katawan ko na matagal ko nang hindi nararamdaman. Hindi ko alam, Mama Mia, pero nag-enjoy talaga ako sa pagtatalik naming dalawa ni JV. Noong makauwi ako sa bahay at makita ko ang anak ko, ang asawa ko, ay sobrang guilt ang naramdaman ko. Halos maghapon akong umiyak noon sa loob ng kwarto dahil sising-sisi ako kung bakit naging mahina ako sa isang gabing yon. Akala ko ay makakaiwas na ako at hindi na yun mauulit pa, Mama Mia, pero mali ako. Dahil yun pa pala ang nagiging umpisa ng pagtataksil ko sa asawa ko. Mula kasi nung may nangyari sa amin ay mas naging makulit na si JV. Kahit oras ng trabaho ay paulit-ulit niyang pinapaalala sa akin ang mga ginawa namin nung gabing yon. Lahat ng posisyon na ginawa namin, kung paano ako umungol sa mga halik at haplos niya sa katawan ko, at kung gaano kahigpit ang yakap ko sa kanya. Lahat yon ay binalikan ni JV at pinapaalala niya sa akin. Dumating ako sa punto na kuhang-kuha na ni JV ang kahinaan ko at naging mapaghanap na rin ang katawan ko. Kaya sa tuwing gusto niyang may mangyari sa amin ay bumibigay ako kaagad, Mama Mia. Kahit anong oras, kahit nasa ang lugar man kami, basta't inabutan ay ginagawan namin ng paraan. Minsan ay kahit sa oras ng trabaho ay nakakapag-quickie kaming dalawa. Wala kaming relasyon noon, Mama Mia, dahil wala namang usapan sa amin tungkol sa bagay na yon. Basta sa tuwing nakakaramdam ng init ng katawan si JV ay sa akin siya nagpaparaos. Naging parausan namin ng isa't isa. Tumagal kami sa ganong gawain namin ni JV ng halos 1 taon hanggang sa matauhan na lang ako sa mga pinaggagawa ko. Mama Mia, sobrang takot ang naramdaman ko nung malaman ko na buntis ako. Siyempre, kanino pa ba ang dinadala ko? Kay JV yon dahil malabo namang sa asawa ko kasi nga wala nang nangyayari sa amin. Simula nang malaman kong nagdadalang tao ako ay iniwasan ko na si JV. Hindi na ako nagre-reply sa mga messages niya sa akin at pati sa office ay todo iwas din ako sa kanya. Mama Mia, totoo ngang nasa huli talaga ang pagsisisi. Sising-sisi ako sa mga ginagawa at mga nagawa ko noon dahil alam ko na mali yun, Mama Mia. At hindi ko alam kung paano ako haharap sa asawa ko, pati na rin sa mga in-laws ko, lalong-lalo na kapag nalaman nila na nabuntis ako ng ibang lalaki. Napakatanga ko dahil nagtiwala ako kay JV. Ang sabi niya kasi, Mama Mia, ay magaling siya. Ang sabi niya kasi ay hindi niya ako bubuntisin. Dahil sa tuluyang pag-iwas ko kay JV ay naging obsessive siya. Kung ano-anong pagbabanta ang ginawa niya sa akin pero tinatagan ko ang loob ko. Dahil hindi matatapos ang pagkakamaling ginagawa ko kung hindi ko patitigilan yon. Nagbanta sa akin si JV na kung ipagpapatuloy ko raw ang pag-iwas ko sa kanya, ay makakarating raw sa asawa ko ang tungkol sa nangyayari sa aming dalawa. Binaliwala ko yun, Mama Mia, dahil unang-una ay hindi naman kilala ni JV ang asawa ko.
At ang alam ko ay wala siyang way para makalapit sa asawa ko. Pero mali ako, Mama Mia. Maling-mali ako dahil masyado kong minaliit ang kakayahan ni JV. Nakalimutan ko na sa panahon ngayon ay madali na lang mahanap at makakausap ang mga tao na kahit hindi natin kakilala through social media. Nalaman ng asawa ko ang tungkol sa amin ni JV. Ang lahat-lahat ng mga ginawa namin, kung paano kami nag-umpisa, kung saan namin ginagawa ang mga kahalayan naming dalawa. Ako din naman nagulat, Mama Mia, nung ipakita sa akin ng asawa ko ang mga videos at pictures na sinend sa kanya ni JV. Ang mga malalaswang videos namin sa kama ni JV. Ang mga hubad kong pictures habang natutulog ako. Tuwing nagtatalik pala kami noon ay kinukuhanan niya ng video at tuwing makakatulog ako ng nakahubad ay kinukuhanan niya ako ng mga pictures. Lahat ng yun, Mama Mia, ay hindi ko po alam. Hindi ko alam, Mama Mia, na sa tuwing nag-uusap kami kung saan kami magkikita at sa tuwing nauuna siya sa mga hotel room, mga lodge at mga inn na yun, ay nakaset up pala ang camera niya. Pakiramdam ko ay binuhusan po ako ng malamig na tubig habang isa-isang pinapakita sa akin lahat yon ng asawa ko. Hiyang-hiya ako sa asawa ko. Sising-sisi ako bakit ako humantong sa ganon. At ang malaking problema ko pa ay ang pagbubuntis ko, Mama Mia. Alam kong galit na noon ang asawa ko pero wala akong narinig na kahit na anong sumbat mula sa kanya. Ang sarili pa niya ang sinisisi niya dahil kaya lang naman daw ako naghanap ng iba dahil hindi na niya maibigay sa akin ang pangangailangan ko. At hindi na niya magawa ang obligasyon niya bilang asawa ko. Inamin ko na din sa kanya ang pagbubuntis ko, Mama Mia. At kitang-kita ko sa mga mata ng asawa ko ang labis-labis na sakit na kanyang naramdaman. Kaya sobrang pagsisisi talaga ang naramdaman ko nung mga panahon na yun. Yun na rin ang naging huling pag-uusap naming dalawa ng asawa ko. Dahil ng mga sumunod na araw sa pag-uwi ko galing trabaho ay hindi ko na siya nadatnan sa aming bahay. Nakatanggap na lang ako ng message galing sa kanya at ang sabi niya ay nagpasundo na raw siya sa nanay niya at doon na muna siya sa bahay ng parents niya. Dahil doon siya magkakaroon ng peace of mind, Mama Mia. Hahayaan niya daw ako na magstay sa bahay namin kasama ng mga anak namin. Pero kung sakali man daw na magdesisyon ako na sumama kay JV, ay malaya raw ako at hindi niya raw ako pipigilan. Mama Mia, wala po sa isip ko ang sumama kay JV. Dahil na-realize ko din na wala naman talagang pagmamahal na namagitan sa aming dalawa dahil puro lamang yun kalaswaan at kalandian at puro lamang tawag ng laman. Unang-una, hindi ko mahal si JV. Pangalawa, alam ko rin hindi niya ako mahal. Dahil kung talagang mahal niya ako, hindi niya gagawin sa akin yon. Yung mga videos, yung mga mahahalay na larawan, hindi niya yun gagawin. Kung talagang iniibig niya ako. Hindi rin naman ako nasaktan ng sobra sa ginawa niya kasi nga sabi ko sa inyo, pangangailangang pisikal lang naman. Pangangailangang katawan lang naman ang napuna ni JV sa akin. At ang pagmamahal at ang puso ko ay nandun pa rin naman sa asawa ko. Sinubukan ko pong magpunta sa bahay ng mga in-laws ko para makausap ang asawa ko. At para makahingi na rin ako ng tawad pero hindi na po niya ako kinausap pa, Mama Mia. Nalaman ko rin na hindi pala niya sinabi ang totoo sa parents niya. Hindi rin niya sinabing nabuntis ako ng ibang lalaki. Ang sabi daw niya ay siyang dahilan kung bakit kami nagpasyang maghiwalay. Hanggang sa huli, Mama Mia, ay pinatunayan pa rin ng asawa ko ang labis-labis niyang pagmamahal sa akin. Dahil ayaw niyang magbago ang tingin sa akin ng pamilya niya. Ipinaalam ko kay JV ang pagbubuntis ko.
At dahil doon ay tinigilan na niya ako at nag-resign na siya sa trabaho namin dahil natakot siguro siya sa kanyang responsibilidad sa akin at sa anak namin. Nalaman ko rin, Mama Mia, na ganun pala talagang mga gawain niya sa mga babaeng nakikilala niya. At nalaman ko na lang noong naging biktima na rin niya ako. Pinilit kong magpatuloy sa buhay para sa mga anak ko, lalong-lalo na noong nakapanganak na ako. Halos 2 taon na rin po ang lumipas, Mama Mia. Sa ngayon ay umalis na kami sa bahay ni KD at nagre-rent ako ng apartment kasama ang mga anak ko. Nasa akin na rin ang panganay ko dahil namatay na po ang lola at tita ko na nag-alaga sa kanya. Dalaga na po ang panganay ko, kaya dapat lang na bumawi ako sa kanya, Mama Mia. Dapat lang na bumawi ako sa mga panahong hindi ako nagpakananay sa kanya. Ayoko na maranasan niya rin ang nangyari sa akin noon kaya sobrang iniingatan ko po siya. Nagtatrabaho pa rin naman ako sa kumpanya kung saan ko nakilala si JV dahil yun ang bumubuhay ngayon sa 4 kong anak. Kahit ilang taon na po ang lumipas ay umaasa pa rin ako na mapapatawad ako ng asawa ko at matanggap niya ulit ako gaya ng pagtanggap niya sa akin noon kahit na nalaman niya ang madilim kong nakaraan. Mama Mia, may communication pa rin naman kami ng asawa ko at nag-uusap pa rin naman kami tungkol sa mga anak namin. Sa tuwing mag-uusap kami ay palagi pa rin akong humihingi ng tawad sa kanya. Please, Mama Mia, enlighten me po kung tama po ba na umasa pa rin ako na mapapatawad ako ng asawa ko at maaayos pa namin ang relasyon naming dalawa. O tatanggapin ko na lang ang alok niyang annulment para makapag-move forward na rin kami pareho sa kanya-kanya naming buhay. Ngayon pa lang, Mama Mia, ay nagpapasalamat na po ako sa ibibigay mo na advice sa akin. And thank you din po pala sa pagbabasa mo nitong aking kwento. Lubos na gumagalang, AG. Alam mo, napakahirap ng sitwasyon mo, AG. Napakahirap mag-advise dyan sa sitwasyon mo dahil ideally, kung idea lang pag-uusapan natin, sasabihin kong humingi ka ng paulit-ulit na tawad sa kanya. Paulit-ulit na tawad hanggat sa mapatawad ka ng asawa mo. Yun ang ideal na advice. Pero sa kabilang banda naman, yung annulment naman kasi, AG, hindi naman yan nangangailangan ng ng pagsang-ayon mo. Kung magpa-file ang asawa mo ng annulment, wala ka naman talagang magagawa dahil petition yun na pinafile dun sa Office of the Family Court, 'di ba? Yun naman, doon naman yan ipafile. Tapos dadaan kayo sa napakahabang proseso, mga psychological evaluation, mga counseling, mga kung ano-ano pa ang pagdadaanan ninyo at syempre mga iba't ibang uri ng trials, ganon. Hanggat sa magkaroon ng desisyon ang korte kung ipagpapawalang bisa ba ang kasal ninyong dalawa o hindi. Yun ang pagkakaalam ko sa annulment. Kakaiba yun sa divorce kasi ang divorce kailangan merong parang mutual agreement. Kapag mutual kayong nag-agree sa divorce ay mapapadali ang inyong diborsyo. Sa annulment naman, pwede mo namang labanan yung annulment kung sakali mang mag-file siya. Ano bang ipafile niya sa'yo? Kasi hindi naman pwede na ipafile niya ang tungkol sa pangangaliwa mo. Hindi naman grounds for annulment yun. Pero yung pagiging impotent ng asawa mo, pwede po yun ata na maging grounds. Hindi ko alam hindi ako sigurado. Mag-research ka na lang o di kaya kumonsulta ka ng isang tunay na abogado dahil abogaga lang po ako. Charot, joke lang. Pero pinapagaan ko lang ang sitwasyon, pinapagaan ko lang ang sitwasyon mo, AG. Pero para sa akin, humingi ng tawad sa asawa mo tapos sabihin mo sa kanya kung talagang desidido na siyang magpa-annul, siyang bahala kung magpa-file siya o hindi. Kung ikaw ayaw mong magpa-annul, hindi ka magpa-file. Pero depende pa rin yan sa'yo eh. Kailangan yung dalawa ngayon ng sapat na panahon at ng counseling dahil matindi talaga ang pinagdaanan nyo. Unang-una, hindi ko masisisi ang asawa mong sinisisi ka niya. Kasi 'di ba hindi mo siya pinaoperahan. Naiintindihan ko naman ang punto mo.
Pero kasi dun sa mga taong naapektuhan ng buhay, dun sa mga taong ang quality of life ay talagang nag-deteriorate, may mga tao kasi na mas gugustuhin nilang wag na lang mabuhay kung mga lantang gulay na rin naman sila. Meron namang mga tao na gusto pa rin talagang mabuhay at makasama ang mga mahal nila. Yun ay dapat nasa desisyon ng asawa mo. Pero dahil nga asawa ka, ikaw nagdesisyon na wag siyang paoperahan, hindi ko rin siya masisisi na nagalit siya sa'yo. At hindi rin naman kita masisisi na naghahanap pang katawan mo dahil pangangailangan, basic needs naman talaga yan ng tao, 'di ba? Lalo na kapag, ayun, adult ka na, lalo na kapag naranasan mo ng mga bagay na ganun. Pero naniniwala pa rin ako na walang gusot at walang problemang hindi naaayos sa maayos na usapan. Paglipasin niyo muna ang panahon, 2 years pa naman ang lumipas, 'di ba? Bakit hindi ka mag-suggest kay KD, yun dun sa asawa mo na magkaroon kayo ng parang counseling, parang ganon. Bakit hindi ka mag-suggest? Kung tatanggapin niya, edi mabuti. Kung hindi, ikaw muna mauna. Kasi parang may may mga trauma din sa iyo na kailangang mag-heal para maging maayos kang maging isang ina sa 4 mong mga anak. Anyways, kung tatanggapin mo o kung magpa-file kayo ng annulment o hindi, nasa inyo pa rin yun. Pero kahit na ganun, paulit-ulit ka pa rin humingi ng tawad dun sa asawa mo na alam kong mahal na mahal ka pa rin dahil pinoprotektahan pa rin ang pangalan mo sa kabila ng lahat ng mga nangyari. Maraming salamat, AG, sa iyong tiwala na i-share dito sa amin ang iyong kwentong na kakaiba din naman ng buhay pag-ibig. Naway may natutunan ang ating mga tagapakinig ngayon mula sa kwento mo. At kung may natutunan nga kayo, sana meron, huwag kayong makakalimot na mag-like at mag-share sa video na to at huwag makakalimot na mag-subscribe nitong ating channel. Mag-click na rin ang notification bell para syempre laging updated sa tuwing may bago tayong video na inilalabas. Kwento pala, hindi pala video kasi kapag weekend walang video. Dito po sa ating nag-iisang paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Magandang araw po sa inyong lahat and enjoy the rest of your day.